worship Him and to praise Him. Gusto ko lang pong ikwento yung kagabi, no? Kagabi hindi po ako okay eh. Masakit ang ulo ko, siguro po, dahil sa isang linggo, napaka-busy ng mga teachers. 75, 85, 85, 85. No? Pero praise the Lord po. Sabi ng anak ko, Ma, pag-pray na ka kan Jesus, bukas magaling na ka. Amen po. Alam niyo po, kagabi kahit ang sama-sama po ng pakiramdam ko, hindi po ako nag-text kay Sister Heidi kasi naniniwala ako that God will listen to the prayer of my son. Amen po. Naririnig ng Diyos sa mga panalangin natin. Amen po. At kung nagtitiwala tayo sa Kanya, no, panghawakan po natin ang Kanyang mga salita. Sige po, basahin po natin ang Psalm chapter 91 verses 3 to 4. Kuya Sam, paki-flash po. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Paano ka pa matatakot? Di po ba? Even though sabi nga ni Pastor kanina, life is too short. Pero alam po natin, nagagamitin natin ang buhay na to para purihin ang buhay na Diyos. Amen po. This morning, ibigay natin ang pasasalamat. Ibigay natin ang papuri sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Huwag po natin hayaan na ang mga ibon lang na nagpa-praise kay Lord. Dapat tayo na mahal ng Diyos ang magpuri sa Kanya ng totoo. Amen po. Praise the Lord. Sige po. Let us open our heart. Alam ng Panginoon ang puso mo ngayong araw na to. Alam ng Panginoon kung ano ang dala mo ngayong araw na to. Yes, O Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Lord God. Thank you, Lord God, for this morning. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo ngayong araw na to. Salamat, Panginoon, dahil buhay kami at magpupuri. At sasabihin namin sa buong mundo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos namin, Panginoon. Salamat po, Lord, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Sabi mo sa iyong pangako, Lord, Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming refuge, Panginoon, na kahit ano pa, Lord, ang pinagdadaanan ngayong araw na to, o sa susunod pang panahon, Panginoon, Ikaw lang, Jesus, ang magbibigay, Panginoon, ng kaginawahan sa amin, Panginoon, ng kapayapaan, O Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Alam po namin ngayong oras na to, Panginoon, Ikaw ay nandito, nakikinig na masaya, Panginoon. Nakikinig ng masaya, Panginoon, dahil gusto mo lang, Lord, ang pasalamatan ka, ang purihin ka ng mga taong pinagpala mo, O Diyos. Maraming salamat, O Lord. Pinapanalangin namin ngayong umagang ito, O Lord God. Kalugtan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kalugtan mo, Panginoon, ang aming mga awitin, ang mga panalangin namin, Panginoon. Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang tatayo ngayong araw na to at mabusog lahat ng mga anak mo sa iyong mga salita. Alam po namin, O Lord, ang mga salita mo ay siksik, liklik at umaapaw, Panginoon, na magiging sandigan namin ngayong linggong ito, Lord God. Salamat, O Lord. At pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga wala dito, Lord God. Palakasin mo sila, O Lord Jesus. Pagalingin mo sila, Panginoon. Kasi alam namin, Lord, Ikaw lang ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Palakasin mo sila, Lord. Palakasin mo, Lord. Gamitin mo sila, Panginoon, para mas purihin ka, Lord God, sa susunod na mga panahon, O Lord Jesus. Thank you, Lord God. Use our body, Panginoon. Gamitin mo kami ngayong oras na to, Panginoon. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoon, para maging kasiya-siya sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Lahat po ng papuri, Panginoon, lahat ng pasasalamat, Panginoon, para lang sa iyo, O Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Amen.
living God this morning. Amen. I will read Psalm 145, verse 1. I will exalt you, my King, my God the King. I will praise your name forever and ever. As we welcome the presence of the Holy Spirit, let us lift our hands and exalt His name, for He is the King of kings and the Lord of lords. Let us praise His mighty name this morning. Let us give God a blessed clap of praise. Hallelujah. His name will forever be praised. Hallelujah. We thank you, Father, for your goodness and faithfulness. Hallelujah. Let us worship the living God. Praise God from whom all blessings flow. And we'll lift our hands. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Come on, Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Let's worship the living God this morning. Hallelujah. Come on, let's sing. Let earth and heavenly saints proclaim the power and might of His great name. Let us exalt on bended. Let us exalt on bended. Praise God, the Holy Trinity. Praise God, the Holy Trinity. Come on, church, let us sing and praise God. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Let's sing praise God. Praise God, praise God, from whom all blessings flow. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awitin ito. And let us lift our hands to the Lord. Hallelujah. Praise to the King, His throne transcend, His crown and kingdom never end. Now and throughout eternity. Praise God, praise God, hallelujah. Praise God. We worship you, God, for you are good. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings. Once again, let's sing praise God, praise God. Praise God, from whom all blessings flow. Hallelujah.
the Lord is good and His love endures forever. Alam ko po ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero ngayon, nandito po tayo para purihin at magsaya ang ating Panginoon. Amen. Babasahin ko po ang Romans chapter 5 verse 2 to 3. Sabi po dito, because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand, and we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Verse 3, we can rejoice to everybody say rejoice. Amen. We run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Amen. That's why we can praise Him and rejoice Him. Dahil naniniwala po tayo sa Panginoon. Dahil sa Kanya, meron tayong kapayapaan at kasiyahan at kagalakan. Hallelujah. God is good. And all the time, amen. Let us give God a big, big clap of praise. Hallelujah. Praise you, Father God. Let us praise Him. Clap our hands to the Lord. You gave me courage to believe. Lahat po ng naniniwala sa Panginoon, ating awitin ang ating Panginoon. All your goodness I will see. And if it had not been for you, As if it had not been for you, standing on my side, where would let us declare this song. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I'll never to say I'm still standing. If not for your mercy, if not If for for your your love, mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say ating sabihin ang I'm still standing. But by the grace of God, whoa, whoa, whoa. To you I lift my offering and set my heart on high again. come on, let's praise the Lord this morning. If it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say sabihin mo I'm sa still Panginoon. standing. But by the grace of God, Oh, let's clap our hands to the Lord. Come on, let's sing I'm still standing. still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace, of I'm still God, standing. I'm still standing. Sabihin mo to sa Panginoon na I'm you are still still standing. I'm still standing. But by the grace of of God, I'm still I'm standing. still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. Let's sing, you are good. You are good all the time, all the time. You are good.
you are. Let's sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For the last time, let's sing, we worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. And You are good. hallelujah, hallelujah. Let's give God a blessed clap of praise. Hallelujah. Let's worship our living God this morning. Hallelujah. For He is good. Amen. I want to read this passage in Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Sabi po dito, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. That at the name of Jesus, can we say Jesus? And at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus is Lord. Can we shout, Jesus is Lord? To the glory of God the Father. God sent His Son and gave Him the name that is above all names. And right now, we will worship that name, Jesus. Amen? The name Jesus that gives healing, that gives power, and that gives life. Let us feel the presence of our Savior this morning, and we will worship Him. Now let's worship Him. Let us lift our hands and sing this song. I want to sing. And I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, let us worship the Lord. I just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord, let us declare it. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on, let's sing that. His name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Come on, church, let us declare it. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. This morning, I want you all to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. Every soul I'm captured by depression, I speak Jesus. I want to say your name is power. Your name is power. Your name is healing. Come on, church, His name is life.
every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Someone let us shout Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, and I speak the holy. Can we shout? Jesus. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name. Shout Jesus! Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. And Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy. Shout Jesus! Oh, let's sing your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Let us declare it to the Lord. Break every stronghold and shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. We lift our hands to the Lord. We declare it. Hallelujah. Your name is power. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Once again, I sing your name is power. Your name is power. Your name is healing. Yes, Lord. The name of Jesus is power. Hallelujah. Every stronghold, shine through the Hallelujah. fire. Come on, sabay-sabay po natin awitin. And I just wanna speak the name of Jesus, and over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. As we worship this morning, let us lift our hands to the Lord. Amen. He is the name above every other name. Hallelujah. Right now, it's just you and the Lord. Amen. Huwag niyo po tingnan ang iyong katabi. Let us focus on Jesus this morning. And right now, we will speak the name of Jesus. And we will declare it to Him. Hallelujah. 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 I speak Jesus. Jesus from the mountain. Hallelujah. Jesus in the street. I speak Jesus to those who are struggling right now. I speak Jesus sa lahat ng may pinagdadaanan ngayon at may karamdaman ngayon. I speak Jesus in this place. Oh, let's sing, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus
Jesus from the mountain, and Jesus in the street, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name. Jesus. Oh, I declare that He's the Lion of Judah. For He is the Lion of Judah, Creator of heaven and earth. Yes, for He is worthy to be praised. Hallelujah. Awesome in power. No one is higher than our God. For He is Lion of Judah. For He is the Lion of Judah. Oh, lift your hands and lift your voice to the Lord. Hallelujah. Awesome in power. No one is higher than our God. Come on, let Him exalt among the earth. Be exalted. Oh, lift your hands to the Lord. Hallelujah. Be exalted. Higher. Lift the name Jesus higher. Be exalted. Be exalted. Be exalted. Higher. Be exalted, Lord. Be exalted. Be exalted. Hallelujah. Be exalted. Higher than higher. Be exalted. Lift your hands. Hallelujah. Be exalted. Be exalted. Let's say higher. Higher than higher. Hallelujah. Let's give God the blessed clap of praise. Hallelujah. Hallelujah. The name Jesus is above every name. Hallelujah. Let the Lord move in this place. Hallelujah. Let your presence, Father God, move. Hallelujah. 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 We worship you, Father God. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. Can we shout Jesus? Hallelujah. Can we shout Jesus? Hallelujah. Hallelujah, Lord. We offer you the service, Father God. We worship you. Everybody shout Jesus! 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 Lord, we thank you for your presence, O God, in our midst. Salamat po, Diyos, kasama ka namin. Ang pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. And we believe, O God. Kaya sa umaga pang ito, pinapupurihan ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Lord, sinasamba ka namin, wala nang iba. And Lord God, sama-sama po kami, Panginoon. Iniipon namin, Lord God, ang aming pasasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na patuloy, Lord, hayaan mo kami na makapasok kami doon sa a new dimension, O God, na binigay mo sa amin. And Lord, make our day, O God, every day, a breakthrough for your glory. At sa Lord God, pakinabang Lord God ng kapaligiran. Salamat po, Panginoon. We know everything, O God, is possible because of what you did at the cross, Lord God. Namatay ka nilibing, pero pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay kang maguli.
And we just bless, Lord God, your faithfulness, O God. Your truthfulness, O God, sa aming buhay, sa aming kalagitnaan. This morning, O God, dalangin namin patuloy. Lord God, hawakan mo yung aming puso at kaisipan at matanggap namin, O Diyos, ng maliwanag at makatotohanan ang iyong mga salita na inihanda mo sa bawat isa sa amin. We just bless you, Lord. We just bless you. We just adore your holy name, O God. Sa iyo pong lahat ng kapurian, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Okay. Sige po. Praise the Lord. Mamuna pong bisa buri kong kutang yening kayabakan. Kanino ya po anak itang makatalakad kini? Kanino ya po ito? Itang magsang leader. Kanino ya anak to? Anak niya pong ating monet ne. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan po ang magagawa at ginagawa ng ating Panginoon sa ating kapaligiran, sa ating mga anak. Ne po niya pinasuportan tala rin at ne po lalayan tala. Ne po etala susubong. Ne po alalayan me kay bati kayong adwa maglakad kayo. Ikang inda, ikang tatang kapailakwan naman. O tami sarayan pasbul. Ne po sakto-sakto may kawaning gamat yo. Kawawa naman. Ne po. Praise the Lord. Kumusta? Tama po. Kumusta po tayo ngayong maghapon? Ngayong isang linggo? Mayap po. Lalo na yung mga elders. Yeah! Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Relax po tayo. Po. Mag-relax tamo. At ating pong pag-aralan yung salita ng ating Panginoon. Po, pag-aralan tala po din yung mano na ng Ginoo. Ngayon yung kayabakan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Po, nanong makapanaya kining anak kayo ni. Po, hindi po natin alam Pero mahilig po siyang sumayaw. Kagabi, narinig ko yung kanyang video. Magsalita pa. Kasabi niya tayo lolo po, wala mo malati ang ating Esther. Daldal na yan, daldal mo kanyan. Po, hallelujah. Praise the Lord. Sige po, handa na tayo, po. Makadyata na po. Ayan, salamat po sa Panginoon. Po, binigyan na tayo ng isang sanctuaryo at bibigyan pa tayo ng medyo malaki-laki. Hallelujah. Magidya kayo po kasi kawawa yun pagka hindi naman napuno Alam po ninyo, yung talagang hamon, hindi naman niyang matapos yun Yung hamon talaga, agyo yung, po, agyo tamungan. Every year, our life, mga naktamong adwang talasal bantaya, every year. Po, kaya po natin yon. Po, agyo tamo pong mga tidwa po na konvertido. Tayo po convert from one religion to another. Mamili tamo, detang lang reliyon. Detang kilala yung Ginoo. Pero, kaya po ba natin yon? Ito po yung breakthrough na hinahanap natin at pinapahayag natin. Are we willing po to give the Lord? Pwede pa natin regaluhin ng ating Panginoon ng 2 kaluluwa bawat taon, bawat isa sa atin. Kasi po kung hindi natin kaya, maghantay tayo. Pero kung kaya natin, go, go, go. Po? Kasi malaki-laki po yun po, nung mga 5,000 mo, may pagyula ka rin. Po? Kaya napakalaki, pero napakaganda, napaka-exciting. Imagine, yung kambing, nanganganak siya 2 beses, 1 taon, pero tigalawa yata yung iluluwal niya po.
Dahil kambing, mga anak lang adwa, pero wala mo 2 times a year. Nya, yung kambing, pagka inalagaan mo siya, bibigyan ka ng 4 na nula rin kid, yung maliit na kambing. Every year, napakaganda, napaka-exciting. Nepo. Pero tayo, 2 na lang. Ngayon po, kaya ba natin? Kaya ba natin? Nepo. Napakalaking question mark po yan. Kaya ko ba, Panginoon? Regaluhin ka. Hindi ka ba malulugi sa akin? Sa lahat ng pinadadala mo sa akin na provision, kaya ba kitang bigyan ng 2 kaluluwa bawat taon? Ngayon, kung mas breakthrough pa doon sa breakthrough, di mas maganda. Nepo, bibigyan pa tayo ng mas malaking sanctuary. Nepo, na sasabihin natin pwedeng sama-sama at isama mo lahat yung mga kamag-anak mo. Sama-sama tayong magpupuri doon hanggang sa babalik na muli ang ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, pakinggan po natin at pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Pwede lang, yung mga abala natin, yung mga cellphone natin na ganito, kalimutan muna natin. Praise the Lord. Hallelujah. Ang inihanda po ng Panginoon sa atin sa umagang ito ay matatagpo natin dito sa Galatia. Sabi po rito, Galatians chapter 2. Sabi po rito, this verse 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ulitin ko po, napakaganda. Pakinggan po natin, ako'y pinako kasama ni Kristo. Datapot ako'y buhay. Kaya lang, hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ngayon ay ikinabubuhay ko sa laman, nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananalig ko. I live by the faith. Nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananalig ko, sa pananalig ng anak ng Diyos na nagmahal sa akin at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin. Gets po natin? Ikaw tayo pong malino, dimdam tayo. Hello? O ngayon mo dimdami nanong pakinabang na ninggino. May pagsalita tamo pong prangkahan. O ngayon mo balo tayo. Binasa ko yun sa Galatians 2:20. Ano po sa atin na alam natin yun? Ano po sa Diyos na alam natin yun? Ano ba talaga? Bakit hinayaan ng Diyos na yan ay maisulat dito at sa umagin ito, marinig natin at mapag-aralan natin ang katagyang ito? Ano mo balo mong mipa ako kaking krus na ano mo ngayon Matagal po nating alam na yun di ba? Alam natin yan, matagal na. Alam din natin na namatay tayo kasi yung kasama natin pinako doon, namatay po siya. Kaya sa Kristo may pako king krus, meteya po, namatay siya. At yun alam natin, sapagkat sinasabi ng Biblia, tayo'y pinakong kasama niya. Ang ibig sabihin, kung namatay siya, pwede bang mabuhay tayo? Manatili tayong buhay? Hindi po Bakit? Kasama natin siya, kasama tayo ni Jesus na napako sa krus. Natural, yung kasama natin, namatay siya,
anak ng Diyos, tayo po kaya ano yung nangyari din sa atin? Logically, namatay din tayong kasama niya. Pero ano pa ba yung ibig sabihin ng namatay tayong kasama niya? Inilibing siya. Ang katotohanan, physically, ano yung makikita natin sa ating sarili nung tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus? Hindi naman tayo physically nilibing. Tinanggap natin siya, nagsaya tayo. Bakit? Kasi tinanggap natin siya Pero siya nilibing siya. Ngayon, mayroong pangyayari na dapat maliwanagan po natin ng makatotohanan, yung katotohanan ito, ng paggalibing niya, pero tayo, nanatili tayong buhay. Bakit? Meron po siyang misyon, pero meron din tayong misyon. Siya, physically nilibing siya, tayo, nilibing din, pero hindi physical, kundi spiritual. By faith, inilibing po tayo. Why? Sapagkat meron tayong misyon kung paano ang ating Panginoong Jesus ay meron ding misyon. Bakit siya nilibing? Lagi po niyang sinasabi, yung anak ng tao, kailangan dumaan siya ng mga sasabihin natin katampalasanan, lahat ng pasakit sa kamay ng mga Gentiles, ng mga hindi mananampalataya. Pagkatapos, dilibing siya. Pero pagkatapos ng 3 araw, mayroon pong mangyayari na dapat makilala din natin at malaman din natin ang katotohanan. Pagkatapos ng 3 araw, siya po'y muling binuhayin maguli sa kanyang ikangay pagkalibing, pagkapatay. Ano po yung responsibilidad natin? Sabi, I am crucified with Christ. Namatay ka. Pero bakit hindi ka nilibing? Bakit? Sapagkat, titignan po natin ikaw na namatay, dapat mong bantayan ang sarili mo na yung ikaw na namatay, nang tanggapin mo siya, hindi ka muling mabubuhay dun sa pagkamatay mo. Kasi pagka nabuhay tayo dun sa ating pagkamatay, anong mangyayari? Lilitaw ang multo. Yung luma nating pagkatao, yan po hindi naman talagang namatay yan Tayo ang namatay doon sa luma nating pagkatao. The old you is still alive, but ikaw ang namatay doon sa luma mong pagkatao. Okay? Nakukuha po ninyo yung rational? Kasi, pagka ikaw nabuhay, pagka hindi mo binantayan yung pagkamatay mo doon sa luma, pakakainin mo na naman yan Ang kwaye po kayong kapampangan, ika mete ka kita luma, pero italuma at iupukin. Eneman may laso ito. Yung luma natin, yung tayo, namatay tayo doon sa luma. Kaya kailangan manatili patay ka doon sa luma mo. Kung hindi, mabubuhay po yung multo mo doon sa luma. Pero sabi ng Biblia, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Pero buhay ka Yung pagkabuhay mo ngayon, hindi na yung ikaw na namatay doon sa luma. Nabuhay ka ngayon dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na nabuhay na maguli. Kaya yung sa atin ngayon, hindi na yung luma, kasi yun, pananatili natin patay yun Pero yung bago ngayon, huwag nating hayaan mamatay. Kailangan panatiliin mong buhay yun. Bakit? Kasi ang ating Panginoong Hesus yun Kaya yung buhay ng pananampalataya natin, dun sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus, yan ang bumubuhay sa atin. The life I now live, I live by the faith of the Son of God.
yung pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang pinaniniwala natin, na pumasok sa atin at patuloy na nagbibigay ng buhay sa atin. Ito po yung kaliwanagan yan. Italuma, may papaburin. Kakabiya pa si bayo kasi may etena kakin. Pero ining bayo, panatilyan mo yung mabiyay ni. May papaburin, kukupas manin ni. Kasi kailangan lagi pong buhay ito Iyan ang sasabihin nating liwanag na nais ng Diyos na madama ng kapaligiran. Ang watay po I am crucified with Christ. Ito po, namatay tayo dun sa luma natin. Pero yung luma natin nandi dyan nakatabi lang yan. Pagka pinakain mo yan, binuhay mong muli. Pero buhay ka. Yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, siya ngayon ang nabubuhay dito. Ako kayo magulo. Relax mo po nung medyo isipan yung magulo yun. Po makanyan kasi napag-aralan natin pamula doon sa luma doon sa una. Handaan po natin. Mayroon naman talagang namatay. Alin? Yung itang-ita mo, meteta mo kitang kustumbrinan ng luma Kitang upaya na po nitang makayatong pamibibye. Sabi nga doon sa Ephesians chapter 2, paki-flash na po yung Ephesians chapter 2. Tignan po natin, Ephesians chapter 2, yung natin para lang po makita. Ephesians chapter 2. Sabi po dyan, basang kayo po kayo samantalang paninto ng deketa. Ano po kayo And you has He quickened, who were dead in trespasses and sin. Binuhay po tayo, samantalang tayo'y patay sa kasalanan. Wherein time pass, sa nakaraan ikangay pamumuhay natin, tayo'y lumakad ayon sa takbo ng sanlibutan ito. According to the prince of the power of the air, the spirit that is now work in the children of disobedience. Pansinin po natin. Among whom also we had conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and mind. Ito po yung dati nating gawi Pero binuhay tayo ng ating Panginoon. Inalis tayo diyan. Kaya nabuhay tayo sa kabanalan, sa katuwiran, ng ating Panginoong Hesus. Yan pong nangyari. Pero ano talaga? Titignan po natin ang may ilang katotohanan, sangkap ng katagang ito ng talata na pinagbubulay-bulayan natin. Una, makikita natin yung relasyon natin sa Diyos, kakaiba. Sabi nga niya sa kanyang mga pangangaral, repent for the kingdom of God is at hand. Magbago tayo ng diwa sa pagkakilala natin sa Diyos. Dati hindi natin siya kilala, or kung kilala man natin siya, hindi po makatuwiran o matuwid yung pagkakilala natin sa Kanya. Kaya hindi tayo nakakasunod sa Kanyang ikautusan. Pero ngayon po iba na Sabi nga niya sa John 1:12, sa lahat ng kumilala sa Kanya, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Kailangan po makilala natin siya. Kaya tayo mayroong Bible study, pag-aaral, sa kanya-kanyang grupo at saka kagaya nito, upang lubusan natin talaga maliwanagan ang katotohanan patungkol sa ating Diyos. Nino talaga yun. Madalas sinasabi natin, kilala natin ang Diyos, mahal natin siya. Pero kung yan ay ipadadaan mo, sa sasabihin nating x-ray ng banal na Espiritu Santo, nandiyan lahat ng forma. Pero yung laman sa loob, kulang-pulang po yung mga katotohanan diyan. Para yan ay ma-approve at pumasa sa pagkilatis ng ating Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na sabi nga, we rightly divide the word of truth. Pagka nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, mahalaga.
na letra por letra ay talaga naman, po, parang nakikipagkaibigan tayo. Nagpapakilala ka, kinikilala mo siya. At magkakaroon tayo ng malalim at makatotohanang relasyon po sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaninang lumabas yung tatlong dala-dala nila. Ano po ba yung nakalista banda rito? Po? Dito sa gitna. Sana po listo tamang kayo Doon sa kabla. Ano po? Wala pa mga 2 minuto. Po? Yan ang katotohanan po Kung madalas po tumatawa tayo, napapatawa tayo sa ating sarili. Bakit? Sapagkat yan po ang budol-budol ng kapaligiran Pero lumulya mo kanyan, kaya Tinas de la Reta. Ano ba yung nung tinignan ninyo? Po, 3 yan Ano ba yung impact sa inyong buhay? Ano pong diramdam mo yung kikirayang puso? Po, lalong ko lamang kanyan. Kubalo, po, Pero ako po niya lalong ko lamang kanyan, mangalgal ko po, bakit? Siguro, uling muna, matuwa na ako Pero, iyon ang impact Yung salita ng Diyos nandiyan At nandun tayo, sabay-sabay tayo. Sabi niya, where 2 or 3 are gathered, nandiyan siya Tapos sabi niya, yung mga salita niya ay buhay. Pero sa akin po, ganun Itang lagi pama kanyan. Hindi lamang po Madalas kasi, mayroon tayong ginagawang ganyan. Sorry po Kung minsan parang nahihigop tayo, para bagang palabas yung mga nangyayari. Po, nyapin ng palabas lagi lamang kanyan, mulalan, may kanyan. Hindi Dumating po tayo upang makatagpo natin ang ating Panginoon Diyos. Iyan mga ginawa nila yan, preparasyon yan, alam ko kasama yung panalangin dyan na sa pamagitan ng kanilang gagawin, makatagpo natin ang Diyos. Po, doon sa maliliit na ganon, mangungusap po siya sa atin po, dito, nakalagay, Prince of Peace. Dito, Jesus. Ano bang ibig sabihin ng Jesus? Po? Ano bang ibig sabihin ng King of Kings? Kaya makikita natin, po? Yun ang breakthrough Dati, mga palabas lang yan. Lalabas siya, pupunta siya doon, pupunta rito. Tapos medyo lalakas yung boses ng pandito, si Sam. Pagkatapos kung uuwi po tayong ganyan lang, at hindi natin talaga makakatagpo yung Diyos, po, na inaasahan natin, kakatagpuin tayo dito, o kakatagpuin natin siya. Ano po yung breakthrough iuwi natin? Kaya mo yan, Pastor, sentimental mo yan. Yun na nga po Yung emotion natin kasama yan kangay sa ating mga relasyon sa ating Panginoon. Po? Tama po, yung ating team sa 1 taon at mahigit pa, maaari sa susunod na taon, hindi natin babaguhin yan. Pero breakthrough sa lahat ng nangyayari, mayroon pong kadahilanan ng Diyos bakit pinapahintulot yan na dumaan sa ating mga mata. Po, at dumaan sa ating emosyon o utak. Po, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Pansinin po ninyo, sabi nga, we must rightly divide the word of truth. Dito po sa, pansinin po natin, ang isang talata dito, Isaiah 59. Isaiah 59:19. Pwede bang i-flash dyan? Makukuha ba? Madali yan? Isaiah 59:19. Yapin yan. Hindi ko pa masyado nakikita doon.
Ito po, pansinin natin ano po. From the best people will fear the name of the Lord, and from the rising of the sun, they will revere His glory. Ne po? For He will come like a pent-up flood, that the breath of the Lord drives along. Dito po sa salin dito sa akin, pansinin po natin. Dito po sa King James. Meron bang King James diyan? Tinta mong King James? Patakitingan. O ito po, pansinin natin. Ano po so shall they fear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood. Pansinin po ninyo. Dito na yan, nice kong emphasize ito. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Hindi po ganito talaga yan eh. Pansinin po natin. Ganyan po ang nakasulat niyan sa Bible natin. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Yung pong baha, pagka dumating niya, talaga, rumagasa yung tubig, anong mangyayari? Ano pong mangyayari? Ne po, yung dinatang yung baha ng undoy, na anong mangyayari? May nyiraya pong kaya gana-gana, may hasabat. Yapin kung titignan natin yan, hindi po ganyan ang katotohanan nito. Pansinin po ninyo, yung kama doon sa flood, ilipat natin. Ilagay natin doon sa comes in. Doon natin lagay ang kama. Nakikita po natin? When the enemy comes in, darating ang kalaban eh. Ne po, datangin, nalani mong red carpet. When the enemy comes in, ngayon, anong mangyayari? Ang ating Panginoong Yesus naman ito, ang ating Panginoon Diyos, like a flood, kagaya ng malawak na flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against. Ang Diyos, parang baha, itatas niya yung standard niya ng protection sa atin, na mahal niya. Yan po ang katotohanan yan eh. Kaya kung titignan mo, matagal ng panahon, binabasa natin yan, napakalakas ng kalaban. When the enemy comes in like a flood, malawak yung kanya parang yung impact niya napakalaki. Bakit? Darating yung kalaban parang baha. Hindi po siya ang darating na parang baha. Yung standard ng Panginoon mismo, siya ang darating na parang baha. Kahit ano ba yung tanikala ng kalaban sa atin, wawasakin niya na kalagane na kulugon yung pangatalikala na nimbalang may itong kiratamo. Halimbawa ngayon At yung po kiratamo makatanikalaya kitang espiritu na ning kakaluluan. Nandito yan. Yung kalaban tinatanikala tayo doon espiritu ng ng poverty, kakaluluan, kalulo. Sabihan mo kay isipin mo, kakalulo. Wala mo paano walan Sabihin nyo kay isipin nyo, paano walan nyo? Kakalulo. Nakuha pa natin? Kasi marami sa atin, kakalulo. Yun na nga po pinanganak tayo ng kalulo. Ngayon, ganito yung nakikita natin. Iniisip mo, minandato na ng Diyos na kalulo ka. Alam po nyo, kaming mga pastor, maraming mababait na tao. Binibigyan kami ng mga ayuda. Pero napansin ko, bago nila ibigay yung ayuda, sabi, munta kayo pa ka rin kayong barangay. Kaya ba't nanong gawa nyo? Kumakang certificate of indigency. Kumuha ka ng certificate na kalulo ka. May mga pagkakataon nung una, nabubudol-budol ako Munta ka barangay, kumaka certificate. Ako, Pastor Ed, kalulo ko.
Tandaan po natin, anong sabi ng Biblia? There is power in your tongue. Sabi ng Biblia, as a man thinketh in his heart, ganyan siya. Putang kay dinan da karugo, kaparasya supot mo kanya, natin yung sardinas, natin yung nananan. Pero, itang tatak mo, kalulu. Saan po yung breakthrough ngayon? Yung Diyos natin, sabi ko nga, nagkaroon tayo ng bagong relasyon sa Diyos. Dati, wala tayong Diyos. Diyos natin ang ating sarili. Yung nakikita natin yung mundo sa kapaligiran na every now and then, every year, nagbabago yung model ng mga sasakyan. Hindi po? Kailangan gumastos bano para may bayuitan kayo kang model. Hindi po? Iyan ang inaalok ng kapaligiran. Yan din ang inilok ng demonyo sa ating Panginoong Yesus eh. Nakikita mo yung kalwalatian, akin lahat yan. Pero bibigay ko sa'yo. Ano yung kailangan mo lang gawin? Kailangan lang sumamba ka sa akin eh. Di ba napakaganda? Hindi ka napapako sa krus. Hindi po? Alam po, tuksong malaki sa ating Panginoong Yesus yan. Bakit? Hindi na siya ipapako sa krus. Yung kahihiyan ng dadaanan niya, doon, nakabilad siyang lahat-lahat. Hindi na dadaanan niya. Pero, yung end, bibigay din sa kanya, yung ninanais niya na maibalik, yung kalwalatian ng kapaligiran eh. May po. Pero, pepabudol-budol yung kiratamog yan ng Jesucristo. Hindi po eh. Alam mo naman niya, sa kanya yun eh. Mayroon lang konting hinigpitan na tornilyo yung mga karanasan. Pero sa kanya yun. Ultimately, bumalik din sa kanya eh. Nung bumalik sa kanya, alam po ba ninyo, bumalik din sa atin yon. Pero, mayroon pong mga timing yan eh. Ngayon, nasa atin ng susi, hindi naman alam nating gamitin anong mangyayari sa atin. Mabubuksan ba yung pinto? Potambus ni me po yung kikatamong pasbulkin. Kapag hindi kayo intimate ng susi at saka yung pinto, anong mangyayari? Kanya na manikal na ko, dudurot niya mo, tsaka mamaltok ya. Abus ni me, may abus ni? Po. Pandamanda kayo susi po ko, tayo kayo nga sa nemamus ni Ken, bus ni mo kanyan. Bus ni mo kanyan, durot ya mo. Ako mismo kasi, madalas po, ganun lang nangyayari. Pero kung talagang pumapasok ka dyan talaga ng masaya, pumapasok ka dyan ng gusto mong makatagpo, yung Diyos na nagantay sa iyo, kayan pag-aralan tas may bagyama kanyan, tok na, itantok na itatas mo ng konti ganyan, meron pong puntos yun eh. Bakit? Kasi yun ang protocol niyan eh. Tapos, ipaikot mo na naman, tas mo ng konti, tok, yung pangalawang tok, pwede mo nang itulak yan. Makanya niya customary kaya katama pa sa bulang, po itang kaya katama susi. Pero malalaman mo lang yan kung meron kayong intimate relasyon na po ng susi, tsaka pintuan, tsaka indamdamin mo, right naman, para katagpuin mo yung Diyos na ngayon nahanap mo, na nandito rin, at saka kahit saan, nandiyan siya. Nakikita po natin ang katotohanan. Hindi po, nung tanggapin natin siya, ito nangyari, pinako tayo sa krus eh. Nagkaroon tayo ng bagong relasyon sa ating Panginoon. Dati, yung ugali natin, yung ugali ng sanlibutan. Pero ngayon, iba na. Bakit? Namatay tayo dun sa luma, pero buhay tayo dahil sa bagong buhay ng ating Panginoong Yesus. Mendilo ka, diri nandan na kamba yung malan ngayon para isulod mo, hindi na yung luma. Aliwanay talumang mabangnas. Tang mabangnas sa lanang pangabang luite. Pero itong bago, labadarling puro pabango lahat. Napakaganda. Imagine, before, walang makatawag na Ama. Ngayon, siya mismo nagturo. Our Father, who art in heaven, meron tayong Ama. Madalas pinag-usapan natin, hindi po tayo singaw. Tamo singo. Sabi mo, mag-isipin mo, kasingo. Special ka. May lalang ka wangis kaya larawanan ng Diyos. Wala na po, may nikal tana yata
Ne po, ganyan ang katotohanan eh. Ne po, bakit? Balo po, yung breakthrough natin yan, hindi lamang slogan yan eh. Araw-araw of your life, yung magising ka lang, tapos makita mo yung asawa mo, breakthrough na yan eh. Hindi naman sa lahat ng oras nakikita mo siya, marimar. Ne po, may gising ka, putang kay, ala ka lugal pa gising mong matino. Yung akit mo, baligtad nga eh. Patapos yung unang makikita mo, yung misis mo, wow, amore. Mo naman pagloko ang sarili mo. Ne po? Pero ngayon, ano yung gagawin mo? Nakikita mong ganyan siya. Pero by faith, sabi nga, pinakamaganda siya sa ibabaw ng lupa. Ne po? Tapos sasabihin mo sa kanya, I love you, darling. Madalas hindi po natin sinasabi yan eh. Bakit? Akala natin walang kapangyarihan yan. Pero sabihan mo kay misis mo, kagising mo, darling, love na naman talaga. Aro, Diyos ko, gyange medinan kwalta yan eh. Pagluto na kang kari-kari, yan pong nananano, manyaman niya pa yung kaya na bagok. Subukan po ninyo. Nga pa, ikan talasa po. Utang kayo, balikan mo niya naman mo kanyan. Makinam ka mo, manyad na akong dana. I love you, darling. Aba, antindi po niyan. Kasi, you are breaking through. Ne po? Yung nakagisna natin eh. You are entering a new dimension. Meron tayong Ama sa langit. Kaya walang yagit sa atin. We have God as our Father, the Creator of the heavens and the earth. Ama natin siya. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Nang kayo, may gising ka mo kanya. Nala ni ating Esther, mo kanya kayso. Bali, datang naman yung panon. Kasal kong pasibayo. Tapos, nino kaya ang kasal ng pastor? Nino kaya? Hindi pa man lumilitaw. Bisa. Kaya po rin kayso. Hindi ba? Meron tayong kakasal datang pa noon. Kakasal tayo ni Jesus. Hindi po. Ayan po ang katotohanan eh. Hindi po? Meron tayong Ama. Alam ba, dito sa lupa. Hindi po, please, may I have your attention. Dito sa lupa, kung ama mo, si Pastor Ben, nanong sabihan? Nanong sabihan? Ot may nahimik kayo. Pisabihan mo itatampihan. Ama, tatang tayo mo ipasabihan. Pisabihan. Ito na pisabihan. Huling alatang pisabihan. Praise the Lord. Ganyan po eh. Ang Ama natin, hindi man tayo gawi. Ita mo gawi. Ita mo intimate. Itang may gilalang king yaton pong banmo. Matatawag natin siyang Ama ko. Hindi ka na ulila, hindi ka na American. Hindi ka na, yun na nga. Meron, anak tayo ng ating Panginoon. Kaya yung lahat ng provision ng kalangitan nasa Kanya, para din sa atin. Bakit hindi dumarating sa atin? Yun ang problema mo. Bakit pag-aari ng Ama mo hindi nakakarating sa'yo? Pero seldom we look at ourselves, hindi natin sinisiyasat ang problema ng sarili natin. Bakit? Nakikita natin, peka matino ko, peka maganak ako, peka mapamilya ko, peka... yun ang budol-budol sa'yo. Pakanang lawin mo eh. Kasi bandinin tata mo yan eh. Nung bandinin tata mo, dike ka. Ito yung relasyon na pangako ng ating Panginoon. I came to give you life and have it more abundantly. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be given unto you. Seek ye first the kingdom and His righteousness. Sa iyong lahat yan. Discoverin mo lang paano aagos sa iyo yan. Okay? Hindi po. Pagkatapos, ano pang mangyayari? Maging yung pagkakilala natin sa ating sarili, magbabago po eh. Hindi lang meron tayong bagong relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yung pagkakilala mo sa ating sarili, sa sarili mo. Bakit? Anak ka ng Diyos.
Ngayon po, nanuwiwari tata mo. Nung itata mo, o itang ugali na, ati mo naman keka. Ngayon po, niyapin, dati, mapanagkaskwa mo, ngayon, aliwa na. Dati mo, may kakaliw ko buldit, kayang pangalukluk po, ng kayang pamamiyalong nano-nano. Ngayon mo, talang kayong buldit, kung kayo mapino na, ala na itang kalyo. O bakit? Iba na eh. Ngayon po, nakanan masakit at yan, bakit? Mga nakakayang oras, dati-dati, yan pati nga po, niramangan, pwede. Bakit? Libang na libang ka doon sa kalibangan ng sanlibutan. Ngayon po, nanong yan eh. Yung pamangilala mo kaya kanina nakita po ninyo. Ngayon po, sabi ko, baka pamburol kami ngan. Ngayon po, bakit? Tampeka the best, amalan, susulod mo ngan. Ngayon po, di ba? Dapat naman. Putang marap ka kin Diyos. Yung problema, siguro, alam natin eh. Lagi sinasabi ni Pastor, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I. Pero labas-masok kami, pareho din eh. Bakit? Ikaw mismo nilalagyan mo ng sandbag yung puso mo, yung kaisipan mo eh. Hayaan mo na yung galaw ng Espiritu Santo ay makapasok sa iyo. Hindi po nagbibiro ang Diyos pagkasabi niya, dumating ako pambigyan ka ng buhay na kasiyas at ganap. Nandiyan sa, I will watch over my words to perform it. Po, mayroon mga karanasan. Ini po itatamben kin eh. Ngayon po layo eh. Dela nenit ang panganay na getang karela ka rin. Lele na ning Diosdado Hospital. Doon po yung panganay niya eh. Pero nung meron ko pong dalawan si tatamben, lalong kay, yan po ko niya eh. Mapamusong yung tatamben eh. Palabiro siya. Po, pero nung pintal lang kay, papalto ko itang palabiro na, itang pamamusong na. Wala na eh. Po. Wala na siya. Interesadong mga. Interesadong sa ganana ng Aldo. Ang datlawin na yung kay, akakit na itang kayang goiter kin. Po, wapin, ano yung karanasan na? Biglang-bigla, in 2 weeks time, yung goiter po niya, may raguli eh. Ngayon, magsalamin niya. O balo na pong tatampian, masanting yung lalaki. Kaya magsalamin ka, kakit mo yung kaya mo kayo. Putang kayo, laing kasabi. Dahil kasabi na, ay, tatambihan, matuwa na ka na. Ay, kaya na. Ay, kaya sakit. Ay, adya mo niya talaga yung kaya na. Yung lahat ang, yung mga salitan, may mensaheng lulub kayo. Alayang breakthrough eh. Maging doktor na. Tatanga na, manepa ako, pero matuwa na kaya na. Puta na. Putang inoperada kayo, nakamigising na. Doktor, wala nang malyari. Ang datlawin na yung salamin, yung sarili na salamin, isang kayang goy, tanungan niya. Ay, ba't yung mismo gawaya kanitang eksene. Yung makakuha na, niyakakit kayo, babalik na yan. Tatangkuha na, usana na ako. Nanang malyari. Yun ang breakthrough niya. Yung pabulan mo, wala nang malyari eh. Pero hindi tayo. Bakit? Nevertheless, I live tayo eh. Not I, but Christ liveth in me. Bakit? Kailangan pa madama ng kapaligiran. Yung lahat ng nakikristo, kailangan ipadama natin yan eh. Po, itang magana ka, itang makadiyos, mapaminto, makatawa, etc. Lahat po yan eh. Kailangan ipahayag natin yan. Yan ang dahilan bakit tayo hindi nilibing. Po, tatayo tayo muli. Po, tipahayag yung kalwalatian ng pag-ibig ng Diyos na nagliligtas at nagpapabago ng buhay patungo doon sa sasabihin natin kalwalatian ng ating Panginoon. Po, kilala mo na yung sarili mo. Po, at tinakan tatang, itang ugali ng tatang at suke ka, o di paltome po itang kaya, ambasador na kapen, ng Ginoo. Nung ambasador na ka, lalo meng lawin, nanong desire na ng tatang ko, nanong tulaan na, nanong burina, nanong kusuelo na, bilang anak, nanong kailangan kong abado po. Potangay, you can position yourself, po, kawukulan na accordingly, kitang kalwalatianan ng kikatamang igpa. Bakit? Kasi maging yung kagalakan natin ay magbabago eh. Na hindi na tayo makikipag-agawan dun sa iniaalok na sabovyas na ningyato. Yung mga Tagalog, po. Yung di na tayo makikipag-agawan dun sa kaning baboy na binibigay ng sanlibutan sa atin. Bakit? Titignan na natin yung mga bagay na makalangit. Kung saan nakaupo, po, ang ating Panginoon Diyos.
Napin ng lalo nyo, bago yung kaya katamang biye. Nepo, dati makanyan ko. Ngeni, nakabisa ka rin. Nepo, dati, nepo, para tayong baboy, pero ngayon hindi na para tayong usa. We seek the upper, nepo, level of life. Kung saan, maluluwalhati ang ating Panginoon. Nepo, hindi lamang yan. Una, magbabago yung relasyon natin sa Diyos. Maayos. Pagkatapos yung mismong pagbabago sa ating sarili. Nepo. Nepo, tambalo mo yung Diyos, kaluguran na ka, naning malyari. Ikang mismong mag-strive ka. Bakit? You're highly favored. Sabi nga ng anghel kay Maria, Maria, you're highly favored. A woman who is highly favored by God. Yan ang gawa ng Maria. Gawa ng mamintu. Giyampang imposible itang deklarasyon na ng anghel kayo. Nepo, nyapin ng anghel, you are highly favored. Ita mo man po, ganyan When you are highly favored by our Father in heaven, maging yung tao, gagalaw. Nepo, apisano ng Ginoo den tao mo rin, bang kanita itandil laki kayo, maging mayan Bakit? Hindi naman tayo yung ating Ama ang kumokontrol sa kanila. Nepo niya makikita tamo Nepo potang anak na kaning Ginoo, akong kaluguran. Yung mga taga Goshen, ano man ang mangyari, protektado sila doon. They are blessed, they are protected. Nepo, they are highly favored. Talagang nepo lalagyan ng Ginoo. Bala mo flower-based tamo. Nepo nalilalagyan ng ikang first class na bulaklak para display dun sa salaset. Ganyan po ang mangyayari. Magbabago tayo ng pagkakilala din sa ating sarili. Nepo? At makikita natin, bahalo mo nung naning purpose na ning ginukeka. Ang purpose na ning ginukeka, asin. Lawin mo nga detang asan na masisira. Nepo? Pansinin po natin. Nepo, pagka alam mo yung purpose mo, nung asin ka, balo mong asin ka, nanay malyari, nung makalakad yung asin, lakarano ng detang isda na masisira, putang kain panguskus na yung sarili na mga kareng isda na rin Giyang mana sakit niya, panguskus na bakit? Ayaw niyang masira yun Nepo, you will know your purpose. Nepo, putang talakad ka talagang talakad ka na para ma-bless na rin kapaligiran. Pagka mayroon kang wastong pagkakilala sa sarili mo, hindi mo laging ginigitna yung sarili mo. Hindi mo laging, may laging sa sentro, may laging naiyabanti kayong parado. Naning malyari. Lawen mo lang rin kalupa mong tao. Sabi nga dun sa Filipos, we can look at others as someone na biyasa at matimbang kaysa kay katamo. Pwede kang magpakumbaba. And in so doing, God will lift you up. At yung pepakit ka na ako, Grace. At yung may itong artista po Koreano yun yung artista ngayon Ken lang yung teblado. Mga kabay po primero, Kenya ang libutan Unay niyang ating, pagka nang dumating na mayroong isang dumating na sikat, disog din bagya, Kenya. Pinwesto din sa pwesto niya. Tapos na naman dumating, tinulak na naman, kita nga, Kenya. Pinwesto na naman. Tapos, ng pangatlo, kinyanan nakahalata siya. Hindi pa niya oras para gumitna siya dun sa gitna. Inggewa bala mo, alang nano naman, medyo kaya bagay. Bantay, naman mayalta. Kaya mo kanyan Ang ganyang may pwesto din sa daulo. Pero ngayon, tignan mo, kasaysayan po ito, totoo nangyari Pero ngayon, titignan mo yung artistang yon, siya ang pinanggigigilingan ng yung panggigilan na rin director ngayon sinikat niyang bigla. Yung number 1 ngayon At burido yung mag-star, kitang karen-karen kay. Pero nagsimula siya ganun sa ganun. Alam po ninyo, ganun din Pagka talaga, itinanggap natin siya,
namuhay tayo bilang anak na ng Diyos, makikilala natin yung ating sarili kung paano tayo binihisan ng ating Panginoon. Remember, yung alibughang anak? Dumating siya eh. Bakit? Amoy kanin baboy siya eh. Bakit? Wala nang kakainin dun sa lugar niya eh. Makiapin eh, yung mamangan, kitang pamangan doon, maksamsamon niya po, nyapin, babantirin deren babi, putang daratang, kadaren babi, bakit? Maksamsamon niya, karin pamangan doon. Po, kaya umuwi siya, amoy kanin baboy. Pero, kaya napagit ang entrada, nanamilyari, yung tatay niya eh, salubong talaga, po, talagang pila yan eh, kinawal na eh, bawal yun sa kanila eh. Po, pagka lumayas yung anak na ganun, bawal sa tatay, yung salubungin mo siya, tapos patakbo ka pa. Bawal po yun eh, pero anong bawal sa Diyos? Salubong na eh, kinawal na eh. Tapos anong ginawa ng tatay? Binihisan siya, tapos binigyan ng sandalyas, tapos ano pa, pinasuot niya yung sing-sing. Tapos ano, sabi, patayin yung pinakamatabang guya. Mamimiesta tayo pagkat bumalik na siya. Nating naantay. Alam po ninyo, ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa atin. Sa Jeremiah 31, sabi na, I have loved you with an everlasting love. Po, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Tama man dapat may may compete eh. Bakit? Masagana ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi nga, yung pag-ibig ng Diyos, sinabog na masagana dito, sa ating puso. Po, sabi ko pin, minsan ginamit ko niyata, biglang pumasok dito eh. Kung gagawa ka ng sandwich, po, makanyan niya kadaguling keso. Bili may kaya sandwich sa makanyan. O itin kaya ka eh. Cheese sandwich. Po, pagka, po, talagang nakita mo at napwesto mo, po, yung kalagayan mo sa ating Panginoon. May kakatlong katutuan, naning pakinabang na paning kapaligiran. Hindi lamang yung relasyon natin sa Diyos, hindi lamang yung relasyon natin sa ating sarili, maging yung relasyon mo kayong komunidad ka na akong kaluguran. Kalupa na nito. Po, may ninay, kitang timing na ning Gino, kitang power na ning Gino, na miras kayo. Bawat isa po sa ating may panahon ng Diyos. We are all, po, dumadaan tayo ng sasabihin natin, tutorship with the Lord. Po, ang Panginoon, meron isang dealing, isa-isa sa atin. Tamo po may pangopya, uling makanya niya, kita mo itong, ako rin ganon, hindi po ganon eh. Po, personal yun, tutorship ng Panginoon sa atin. Po, sa kapanahunan ng ating Panginoon. Sabi nga, mayroon pong season ng lahat ng bagay dito sa lupa. Juju, ako pen, yung mag-sermon niya kay ni Juju. Iisipin ko ba, isang araw, si Juju tatayo rito. Hindi ko po inisip ko si Tata Romy, tatayo siya. Inisip ko si Tata Romy. Pero nakita ko si Juju. O nginakit may kito. Beko nung kanitang kwaraw ng Tata Romy, dakalang ating Elena magpilo. O si Juju, baka may problema na rin si Aileen eh. Wala bang problema ating Aileen? Baka mamaya, gwardiya si ating Aileen. Go! Aral muna. Baka niyan Guardian may talaga. Ngayon po, tayo'y magiging pakinabang sa kapaligiran. Mababago yung banding-banding natin sa isa't isa. Di ba? Dati, pwede pa tayo kahit na Kristiyano di ba? Ati kaya, di natangi kaya. Ay, kini ko pa, ati pala Mga Kristiyano po ito, po marites nito, maliliari. Mga Kristiyano na yan, Ngayon, bakit talayo? Talayo. Kailangan tayo kini, gano'n ang, magiging pagbabago ng kapaligiran. Bakit? Kasi lahat tayo, hinahanap tayo. Bakit? Yung pabor ng Diyos, kinukuha nila Gusto nilang matikman din Bakit? Nakikita nila, dumadaloy sa iyo Po niya yung kapaligiran, kanakong kaluguran, akit da ka pa, ala ka pa sinabi. Po, may salita ka pa mo. Dati-dati, in tao ngayon, po, tampaksabihan na ka, gulisak yan
At ngayon yan na, bala makaramdam ka rin pari yan na. The Lord be with you. Di ba? Wala pang kahulugan yung sinabi mo pero gigil sila na marinig yung tono ng boses mo. Bakit? Para silang pinapaypayan. Why? Yan boses ng Diyos yan Anak ka ng Diyos. Kinagigiliwan ng kapaligiran. Kaya no ka rin tapo. Kaya tignan po ninyo. Lagi, pag-uwi po ninyo, pagbulayan po ninyo yan Babasahin ninyo, humingi kayo ng divine revelation sa banal na spirito. Ano bang ibig sabihin nito? Namatay ako, pinako ako, tapos buhay ako ngayon? Yun ang ating responsibilidad po sa ating buhay ngayon Ita pong mi pakuking krus. Pabren kakabiyit. Song kinabiyita mamerbisyo Ini namang biyengin pabren mangay na. Bakit? Kailangan mabiyayan Kailangan on the go. On mong mabiyayin at saka mabiyayin pwede? Yan po ang tanong Malyari kang maggabiye kay ni Luma, ampong maggabiye kay ning bayo. Yan ang malyari. Yan po yung tuklasan nyo, potang muli kayo. So may gabiye kay Luma, sabihan na ng Biblia, may tene yan. Ini naman, mabiyaya naman, o kaya pete men, o tanang mabiye. Yung problema? Malaki po yung problema. Yung patay dapat manatiling patay, yung buhay dapat manatiling buhay. Pero hindi pwede pagsamahin yan. Itong PABMA yan, nanay malyari, mamaksing yung kapaligiran. Hindi po pwede. Kaya tayo, dapat na mabuhay tayong lahat dito sa bagong buhay na binigay ni Kristo sa atin nang tanggapin natin siya. At ito, ika nga po forgetting what is behind. Kalingwan mo na yan, kaya mabiyaya po. Eneman mate yan, ikang mate, kanyan. Yung mga sibuyas at saka mga bawang ng Ehipto, di naman mawawala po yan Itamong mate, itang desire mo. Itang pamantun mo, kaya itang bangluna ni sibuyas, ang po itang kanyamanan, itang po itang inambula may sardinas, kaya ta sibuyas, sana kanyaman, po itang kanan. Yun po ang mamamatay, yung desire. Itang kaya katamong takam-takam, kaya itang sibuyas, ang pambawang, o ita po yung mate ka rin. Pero ini sibuyas, kapilaman, yaman ko ini. Nandi dyan yan. Kailangan alam po natin yun Tayo ang namatay dyan, hindi siya ang namatay sa atin. Kaya tayo pa rin, may key responsibilidad to reign and rule in this life through one Jesus Christ sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus at yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ita pong gawan tamong ganakan tamo itang dela na ng kasakitan at saka itang pamamintuna hanggang king krus na ng Kalbaryo. Yun lagi ang focus ng ating pananampalataya. Ang banal na espiritu makakagalaw po siya para sa atin. Dadalhin tayo dun sa lagi. Sabi nga niya, we thank you Lord for always, lagi mo akong sinasama sa parada ng iyong tagumpay. Sinong lagi matagumpay? Ang ating Panginoong Yesus. Lagi pong sasariwain natin yan. Okay? Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Tatakbo tayo sa pag-aalala ng lahat ng pinag-uusapan natin. May I call on yung mga answers natin? Tatakbo na po tayo dito Ba't ang kakakit kayo po yung AJ? May babalik yung memorya ko sa Florida. Maragul na yung bagya kang kay ganita, kang Talia. Ano ang pakalit niya? Si Casey, ganun din.
Pero ngayon, napakalaki nila. Lord, we thank you. Pinalaki mo kami. Physically, soulishly, Lord God, maging aming espiritu. Ngayon pong oras na ito, Lord, aalalahanin namin ang nais mong ipaalala sa amin. Yung ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. You came down from heaven, O God. You lived and died. You were buried, pero you rose again. Para, Panginoon, i-deliver mo sa amin yung pagkatanikala namin, O God, sa kasalanan at bigyan mo kami ng bagong buhay ng kasaganan at katuwiran mo. Lord, hayaan mo po sa aming pag-partake ng Holy Communion na imaalala namin lagi ito ni Lord God, sapagkat ito naman ang gusto mo. Lord, as we partake this Holy Communion, Lord God, of the bread and wine, yukit mo po, Lord God, spiritually sa aming mga puso at kaisipan yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Lord, patuloy magsalita ka po, Panginoon. Increase our faith, O God. Hindi lamang simbolo ito, Panginoon. Dalhin mo kami doon sa tabing yun na pinagkanulukan nila. Dalhin mo po kami doon sa kalipunan ng mga grupo ng disipulo mo as they partake itong Holy Communion. Kami rin, Panginoon, ay madama rin namin, nakasama ka namin, Panginoon, as we partake this bread and wine. We pray, Lord God, pagpalain mo po, Panginoon, ang mga elementong ito at sila nakukuha ng bahagi, Panginoon, sa Holy Communion na ito. May you imprint in our hearts and mind, O God, deeply, O God, yung mensahe mo, Panginoon, ng iyong pagparito, pagliligtas, Panginoon, sa aming lahat at pagbibigay, restoration, Lord God, of what was lost in our life. We thank you, Lord, and we bless you. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pieces. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Lift it up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns.
the Lamb. Taas po natin ang tinapay. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he broke it and said, "Take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sige po. Tapos kainin natin. After the same manner also, he took the cup. Kunin po natin ang kopa. When he had supped, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do you, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He comes." Inumin po natin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gawain, Panginoon, seremonyas ng pagkapako mo, Panginoon, sa krus, pag-andog ng iyong buhay. Lord, patuloy ka pong mangusap sa amin at palagi mo pong sariwain, Panginoon, ng makatotohanan ng kahulugan ng ginawa namin at laging ginagawa. To remember, O God, yung pagliligtas mo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. And we pray, Holy Spirit, patuloy gawin mo po, Panginoon, ang nararapat upang lalo kami, O Diyos, maposisyon doon sa kalagayan, Panginoon namin, Diyos, ng pagkakaisa ninyo ng Ama, ay ganon din ang pagkakaisan namin sa iyo at sa isa't isa. Ito po ang namin dalangin, Panginoon, as we, Lord God, thank you in this ceremony of Holy Communion. Panginoon, salamat ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Sige po. God bless you and keep you. God make His face shine upon you and be gracious unto you. God lift up His countenance towards you and grant you peace. To Him be glory forever and ever. Amen.